Magandang umaga po. Laro muna tayo ng puzzles. Training. Kita ba? Okay, so... Okay, ito muna. Ito. Egg. Okay. Double, ano pala yun, ano? Sacrifice ng queen. Sacrifice ng rook. Ito maganda, sacrifice ng queen. Tapos mate, no? Ito lang naman yung ano, yung long diagonal na to na ano, kailangan. Ay, long diagonal. Diagonal pala. Kailangan i-lure lang yung queen dyan. Tapos mate. Sacrifice ng queen. Yan. Queen na ako dyan. Sige. Bilisan ko na para matapos agad. 105 puzzles to. Teka lang. Okay. Maulit lang naman eh. Guys. Sacrifice. Okay, paano to? Sacrifice lang, no? Para ma-open tong diagonal. Hindi makita. Sacrifice yung queen. So, check. G2, then knight. Alisin ko muna escape square bago mag-check. Ayan. Sacrifice yung queen. Kasi weak yung back rank. So, either, ano no, either sacrifice or lure or decoy. Yung nakikita kong tema dito lagi. Teka. Kaya yun, pag during the game, so i-check lagi no, kung may mga potential sacrifice yung kalaban. Yun ang iingatan dapat. Okay. Naulit lang naman kasi yung puzzle, no? Kaya check. Yes. Yes. Check muna dito. Sana makabot ako dun sa ano, yung mga hard puzzles na para... Kasi ito Tactics 1 pa lang eh. Tactics 1 module Unit 37. Sa isang tactics na 1,
hanggang unit 51 yata o 52. Then kada isang unit, mga 100 to 300 puzzles. And lahat ng tactics module is up to tactics number 6. So ang goal ko is makaabot kahit mga tactics 3 para yun na yung mga talagang kailangan ng hindi yung mahirap, kailangan i-analyze maigi. Yun ang gusto kong ma-master sana. Ito kasi mga ito basic. Ito pa nga lang, nagkakamali na din ako eh. So, dapat ma-master ko muna itong mga basic tactics. Tama ba yung ginagawa natin? Check. Ito ata. Check. Okay. Ito maganda, no? Sacrifice ng rock. Right? Ito medyo mahirap. Siguro doon lang ako dito ng rock. Kaso baka pag rock ba o rock ata? Si Bishop doon. Okay. Ay, mga pala. Bishop muna. Weak kasi ito eh. Kaya kailangan mo lang idiko yung queen. Ito, ang weakness niya is yung back rank. At the same time, itong rook. So, kung somehow ay malulure mo tong rook sa back rank dito sa, kasi ito weak tong C8. Alamang na. Ibang story kapag naka naka H6. So ito naman ang weakness nito is itong bishop. Hindi kasi siya naka no. Parang mali, dapat hindi siya naka-castling. Sabagay, custom, lang ito eh, custom position. Siguro dito, pag kinain niya, may check ako. May intermediate check, kaya lugi siya. Ito, sacrifice lang ng rook, no? Check, check. Tapos bishop. And then, pag queen ko dito sa F3, wala na. Unstoppable mate.
Ito naman is, ano ba? Ilulur ko lang siguro yung queen. Tapos pag yung bishop naman na hinarang, may weakness dito. So, check ko muna dito. Tapos lure ko ng ano no, ng rook. Pag kinaya ng bishop, mamamati siya sa F1. Kapag kinaya ng queen, yung diagonal naman na F3 ang weak. Dito, yan. So, ano no, almost lahat naman ng ano no, combination is based sa two weaknesses. So, attack mo yung dalawang weak. Either square or piece. Yan yung mga ano eh. And then, minsan na ano siya, na tawag dito, na-utilize mo or na-explore mo yung weakness na yun kapag via sacrifice or via decoy. Yun yung tema dito sa mga ganitong tactics number 1 na ano. So ito decoy, double attack. So ano ang weakness niya no? Itong G8 na square. At the same time yung piece placement ng king niya no. Weak. Yung diagonal na to, weak. Saka yung square na G8. So, utilize mo double attack. Saan ba ako? Di ba pwede doon ganun. Ito currently, ang posisyon na to, ka-under attack yung queen. So, let's say, pwede ko na kasi kainin to. Possible. Kaya lang gusto ko may with benefits. So, ang weakness niya dito is yung ano no, itong diagonal na to na ano, na light square. So, sacrifice ko yung queen. So, pag kinain niya, meron akong intermediate check. Then, saka ko kakainin yung queen. Yan. So, itong weakness niya ulit, itong ano, D8 square. Tsaka yung back rank. So, dalawa yung ano niya, no. So, ano lang yung nagbabantay dito. Queen lang. So, kailangan, ang concept is, kailangan ko lang i-lure yung queen. So, tatlo pala yung weakness niya dito. Yung back rank, itong D8 square, currently na protected, di pala siya weak. Ma-weak pa lang siya. Ma-weak pa lang siya later. Kapag nawala yung queen, tsaka itong ano, itong D7 square. So, pag nilagay ko yung bishop dito, force siya, halimbawa, kain, may check. Then, kapag nag-king F8, then yung back rank naman niya yung weak. Diba? So, hindi niya pwedeng i-defend yun. Tapos, king F8. Tapos, ganon. Nag-automatic. Hindi ko na na-control kasi hindi ko na, may time limit eh. Pag hindi mo na resolve within the time limit, automatic yung computer yung titira para ipakita yung solution. Okay, so ito naman, ang weakness niya is yung back rank. At the same time, itong diagonal. So, hindi niya pwedeng ma-defend. At the same time, yung mga weaknesses na yun. Kaya, may tactics. Ito naman, medyo dati hirap ako dito. Pero hanggang ngayon, hirap pa din ako dito. Although, kabisado ka lang na dito ang tira, no? Then, at the same time, pagka, alimbawang, para maproteksyonan yung pawn, tapos pagka nag-capture siya, pwede ko siyang i-check. Gets ba? Tingnan natin na. Ito. Tapos ito. Ito ata. Tama ba? Tama ba yung check ko siya, so wala siyang choice, no? Hindi makakabalik yung sa script. So, forward siya.
then saka ko siya i-check. So, wala na siyang escape square pala doon. Ayun, tinira na naman ang computer. Nahuli na naman ako. Dito. So, dapat ma-explain ko na maigi yun, ano? Anong weakness doon? Ang weak doon is yung diagonal na to. At yung rank na to. So, dalawa yung weakness niya. Alright, paano ko i-explain yung... Anyway, basta ganyan yung mate. So, pattern, memorize na lang. Pero, merong sigurong simple way to explain that. Sa ngayon, hindi ko pa lang siya, kabisado ko lang din kasi siya. So, pero mas maigis siguro in the future, kailangan maano ko yung explanation ng lang. Pero, yun nga, ang principle is the two weaknesses, kailangan makita mo agad yan. Yung either square, piece, or ranks, or files na or diagonals, yan yung mga Pag may nakita kang two weaknesses, kailangan ka either para ma-resolve mo yung mate or in the position sa sa games nyo. Kailangan malaman mo paano siya ma-exploit yung two weakness na yon. So either by decoy or force move or a sacrifice. So ito ang anong weakness niya dito. So itong na to, no? Yung square, yung E2 square at the same time itong diagonal na to. So paano ma-utilize 'yon? Hindi ko din alam. Tama ba ito ba? Sacrifice nga. Ito nga. So, alisin mo muna yon, then, ayun. Saka mo sacrifice. Saan ang mate? Dito. Okay, yun. Hindi pwedeng iharang yung queen kasi nga, makakain. So, nakita na natin na ang weakness ay itong diagonal na to. So, paano siya ma-utilize? Kailangan mo munang alisin tong yung rook. Nung umalis na yung rook, gusto mo nang ma-utilize din tong yung weakness dito. Sa tama ba explanation ko? Basta weak yung weak tong diagonal, and then weak din tong yung square na to. Paano mo siya ma-utilize is by kicking the rook, and at the same time mag-sacrifice ka ng rook dito para malure tong So, dalawa yung ginamit niya, force move and then sacrifice. Ulitin nga natin. So, ito force move. So, kailangan niya talagang malis, and then ito force din. So, once na na-clear na yung square na to. Kasi defended na na. Pwede mo naman check. Teka lang. Ulitin natin para klaro. So, ang weak dito na gusto mong exploit is itong square na to. So, yun ang yun pala dapat ang diagonal kasi. Itong diagonal na to weak. Diba? Dark square. Wala siyang dark square bishop. So, paano mo ma-exploit? So, kailangan makita mo agad yan. Halimbawa, siguro pagka nag-solve ka or during the game, ano ba yung square na gusto ko makuha? So, na magiging decisive yung result. So, mahirap din makita siya at the first glance. So, kailangan, pero pag long game, i-check mo isa-isa, ano bang square to? Ito kaya ang square na to? Paano kaya juicy itong square na to pag nandito yung queen ko? So, may potential kaya na ma-exploit ko yung weakness na to. So, yun. So,
Madididos mo na ganun. Ganun ang tira. Eventually. Pero during the game, no, hindi ko naman masyadong during the game, ang pinaka-practical talaga is familiar ka agad or nasa permanent memory mo na siya na in an instant kita mo agad na okay, nakita ko na to before, alam ko na intuitively na dito dapat ganito dapat ang tira. So mas practical yon kaysa yung over the board mo so yun yung concept ng pagsosolve ng mga puzzles para ma-familiarize ka sa iba-ibang position, and then at the same time ma-enhance yung mo, puzzle solving. Pero kasi pag nakabisado mo na yung familiar ka na sa mga mas maraming positions, mas tataas yung intuition mo. Yun yung concept nung training nitong ginagawa natin. Although hindi naman ako professional professional chess player, gusto ko lang talagang ma-improve yung game ko. Para sa iwas kansyaw, and then pag naglalaro ka, 'di ba? Pagka with your friends, yung maiwasan yung may mga ganyang para lamang ka na sa asaran kapag in case. And at the same time magandang hobby din to kasi 'di ba maglaro ka ng mga ibang games na ang pinapalakas mo yung character, or yung mga RPG, 'di ba? Pinapalakas mo yung character nung sa laro. And dito ang pinapalakas mo yung ikaw, yung ini-improve. Marami siyang benefits pag i-search mo. So hindi lang siya, no. Hindi lang siya basta laro, meron din siyang naakibat na benefits. Mentally, then kaysa 'di ba? Okay yung chess kaysa bukod sa basketball, so exercise, ito naman ang mental and tawag dito, magandang hobby. Okay, dalawang puzzle na lang. Magandang bisyo or pero siyempre dapat limit lang din madali lang din kasing ma-addict dito sa addict sa chess, so dapat balance lang. Although hindi ko rin paano to dito ata. Ayun, tapos na. Thank you.